Ako si Sujang. 3 taon na ang nakalipas. Nadadala sa panahon ng mataas na sibilisasyon ng martial arts. Sa panahon ng Gaowu. Ngunit, hindi ako makapag-aral ng martial arts. Na-record ang host, malakas na Hungarian magpalakas. Aktibasyon ng sistema. Buksan ng sistema ng mga gawain ng baguhan. Sistema. Sa alamat. Ang gintong kamay sa mga nobelang online. Sa wakas ba ay sa akin na. Ha 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 ha. Mangyaring ang host ay maghanda sa loob ng 30 segundo. Pagsasabi ng nararamdaman sa isang tao ng kabaligtarang kasarian. Tagumpay sa misyon. Nakuha ang gantimpala para sa mga baguhan. Pagsasabi ng nararamdaman. Hindi ito magiging isang sira-sirang sistema ng pag-ibig, di ba? Ako. Sino ang magpapahayag ng nararamdaman? Kahit aso, hindi nagpapahayag. Espesyal na paalala, nabigo ang misyon. Nabigo ang misyon. Automatikong umalis ang sistema. Hindi. Aalis na. 30、29、28。Huwag, huwag, huwag. Nagtatawa lang ako. Huwag mong seryosohin. Hindi ito ang aso. Ako lang ang nagpapanggap. 15、14、13。Ito ang dojo. Saan pa ba ako hahanap ng babae? Kailangan mo ba akong bigyan ng oras? Ako. Ako. Gusto kita. 喜欢你。 Maging girlfriend ko ka. Ito na ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, na may naglakas loob na umamin sa akin. Hinahanap niya ang 3. Naglakas loob siyang umamin sa atin. Demo ng prinsesa. Mokday. Ano ang gusto mo sa akin? Gusto kita. Mga binti. Napakaputi, napaka-self, napakaputi. Mga binti, napaka-self. Sobrang lakas. Masyado kang malakas mangbuli sa dalagang ito sa harap ng lahat. Nabubuhay ka na sa panganib. Dalaga. Hindi mo ba sinabi sa akin na gusto mo ang mga binti ko? Bakit? Hindi mo alam ang aking pagkatao. Ikaw ba ang 那个 anak na babae ng An na walang sino man ang nagtatangkang galitin? Tama. Ako si Anru. Isa sa 3 pangunahing angkan sa Jiangdo. Anak na babae ng Angkang An na may sinaunang sining ng pakikidigma. At ako ang nag-iisang tagapagmana ng Angkang An. Sa langit, si Yuhu ang daddy. Sistemang nakakaabala. Namatay ako dito. Saan ang gantimpala ko? Sistema. Bakit? Natatakot ka? Kanina, hindi ka ba? Medyo matatag. Ay nako, Anru, hindi. Ginuot ginang An, Leader An. Yung sinabi, pwede ko bang i-withdraw yun? Anong sa tingin mo? Hindi, sistema. Sistema, natapos ko na ba ang misyon ko sa sistema? Ano ang gantimpala mo para sa akin? Ako. Kung gusto kong bawiin, hindi naman imposible. Basta't kaya mong tanggapin ang 3 atake ko, palalayain kita. Kung hindi kaya, iiwan ang mga binti. Kakaumpisa ko lang sa sistema. Hindi ko pa nasisimulang baguhin ang kapalaran. Kailangan na ba ng 3? Binabati ang host sa pagkumpleto ng bagong gawain. Nakuha ang mataas na antas ng kasanayan. Kadalubhasaan sa pakikipaglaban. Ang bilis ng galaw mo. Ang batang ito ang bilis ng galaw. Ang reaksyon niya ay sobrang bilis. Matagumpay mong napukaw ang interes ko. Hindi naman pangit ang hitsura niya. Magaling din sa laban. Medyo pasok sa panlasa ko. Anong ibig mong sabihin? Mula ngayon, ikaw na ang boyfriend ng dalagang ito. Bukas, sumama ka sa akin pauwi. Makikita mo ang tatay ko. 啊？
Unang yugto ng pangunahing misyon. Sumali sa Yulong Banquet. Tumulong sa pagpapalakas ng pamilya. Maging ang pangunahing pamilya sa Jiangdu. Unang yugto ng pangunahing misyon. Lumahok sa palasyo ng dragon. Tumulong na maging pangunahing pamilya. Mangyaring tapusin ito sa isang buwan. Ang kaguluhan at laban para sa kapangyarihan sa tatlong pangunahing pamilya. Kung hindi, mamamatay ang host. Kung hindi magtagumpay ang sistema, mamatay na lang. Gusto mo bang patayin ako? Ding. Ang aking 007 na host. Siyempre, kailangan itong labanan ng langit. Ayaw kong pumunta. Bakit naman hindi? Tungkol sa aking biyenan. Matagal ko nang hinahangaan iyon. Sige. Sa pananaw mo, may posibilidad bang si Sujang ay tao ng pamilya Feng Olin? Malabo iyon. Sobrang simple ng kanyang background. Malinis ang kanyang pinagmulan. Ayon sa investigasyon, isa lang siyang ordinaryong tao. Ang isang ordinaryo ay kayang magkaroon ng sa loob ng 3 araw, magiging pangunahing pamilya na sila, sa pag-angat bilang pinuno ng 3 pangunahing pamilya, at ang tanging kahinaan ko, ay si Ruru. Napakatuwang ng pagkakataon na lumitaw si Sujang. Napakaswerte. Ganyan. Gusto kong makita. Ikaw ba ay tao o multo? Mag-ingat si Sujang. Ang batang ito ay hindi basta-basta. Baka nga hindi pa ako makalaban. Ikaw ang dakilang maestro, ang unang banal na mandirigma sa lungsod ng Jiangdu. Sujang. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Oo, ayos lang ako. Ito. Bago lang may nakaramdam ng pag-aalala sa akin. Mukhang talagang nagugustuhan ko na siya. Anak. Tatay. Ikaw si Sujang. Bata, si Sujang. Magandang araw, Ginoong Ubasan. Anong tawag kay Ginoong Ubasan? Tawagin mo siyang tatay. Pinuno. Nahuli namin, ang especially iyan ng pamilya Feng. Miyembro ng pamilyang An. Sabihin mo. Ano ang layunin mo sa paglapit sa aking anak na babae? Anong layunin? Ako si Sujang. Dumating ako para tulungan si Anjia, maging pangunahing pamilya. Tatay. Huwag mo siyang saktan. Ruru, nababaliw ka na. Para sa isang lalaki, kahit buhay mo, handa mong isakripisyo. Si Sujang ang taong gusto ko. Hindi ko siya papayag ang masaktan kahit kaunti. Itong si Miss Ann. Talagang nahulog na sa akin. Bakit pa nagkukunwari? Umuwi ka na. Tatay. Ikaw. Ikaw ang unang nagdala ng tao dito. Kailangan kong subukan muna. Sujang. Si Roro ay handang ialay ang buhay niya para sa'yo. Tinanong kita, gusto mo bang magpakasal na lang sa pamilya? Ayaw, ayaw. Ako lang naman ay ginagawa ito para matapos ang utos ng sistema. Si Roro ang tanging perlas ko. Sa hinaharap, siya ang magiging namumuno ng pamilyaan. Ang kanyang kapareha, kailangan niyang pumasok sa pamilya. Mas gusto ko pa rin. Ang kapalaran ay nasa sariling mga kamay. Hindi ako papasok sa pamilya, at hindi rin ako mag-aasawa sa pamilyang An. Matapang. Tungkol kay Anru. Ako at siya. Hayaan na lang natin. Handa akong alagaan si Anru, dahil lang. Siya si Anru. Hindi dahil sa yaman ng pamilya niyo. Ayos ka, Sujang. Dahil ayaw mong magpakasal sa kanila. Haha. Kaya hayaan na lang natin. Ang tunay na malakas. Hinding-hindi kailanman magpapatalo. Maganda talaga ang tingin niya. Hindi rin naman ako nabigo. May magandang balita ba? Nakatutuwa si Pinuno Jin Brang-an. Yang Ming ng Jin Wuhol. Jin Wuhol. Yun yung ahensyang itinatag upang mapanatili ang katatagan ng Blue Star na pumipili ng mga pangunahing pamilya tuwing 3 taon.
upang labanan ang pagsalakay ng mga dayuhang halimaw. Leader An, ito ang pista ng dragon na inihanda ni Yulong. Pagkatapos ng 3 araw, sumama ka sa amin sa pagdalo, sa pista ng dragon. Ha ha ha. Binabati ka, Panginoon Feng. Ang angkan ng mga pinuno ng dragon ay hindi maaring sa iba kundi sa Feng pamilya. Matagal na nilang naririnig na ang pinuno ng Feng ay isang taong malaki ang ambisyon. Sa hinaharap, kakain ang Feng ng karne. Sana ay mapagbigyan din kami ng isang supot ng sabaw. Haha. Anong sinasabi mo? Ang Feng ngayon ay narito dahil sa inyo. Lahat ng ito ay dahil sa tulong ninyo noon. Sa hinaharap, basta may karne sa lutuan ng pamilya Feng. Hindi ko papayag ang kulang ang sabaw sa inyong mga mangkok. Ha ha ha. Narito ang pinuno ng pamilya An. Ayon sa aking kaalaman, 3 pangunahing pamilya sa Jiangdu. Ang pamilya An ay nag-aaral ng sinaunang sining ng pakikidigma. Gumagawa ng baluti ang pamilya Feng. Hawak ng pamilya Lin ang espiritual na mina. Ang handog na pinaghahandaan ko para sa iyo. Nakahanda na ba? Nakahanda na lahat. Pinuno. Hindi ba't kasunduan lang ito? Kailangan ng kalahating yaman. Kailangan ng sapat na pain para makahuli ng malaking isda, basta't makakasal sa pamilya ng An. Para labanan ang pamilya ng Feng. At saka natin sakupin ang pamilya ng An. Ang pamilya ng Lin ay magiging pinakamalaking pamilya sa Jiangcheng. Talagang magaling na plano. Sayang at nakatagpo ka sa akin. Tadhana ng Mabaygo. Saan na ba talaga si Sujang? Anong kapatid na si Anru? Matagal na tayong di nagkita. Ang mabait na aso ay hindi humahadlang. Sino ito? Wala akong narinig tungkol dito. May ganitong kabataang tao sa pamilyaan. Baka anak ni Uncle Amber na hindi formal. Wala kang nakikitang palatandaan. Di mo ba mapapansin? Malinaw na ako ang kanyang kasintahan. Leader, ang batang to ang yabang talaga. Gusto mo bang maghanap ang mga tauhan ko ng pagkakataon? Natahimik siyang mapapatay. Huwag magmadali. Pinuno, sobrang mayabang ng taong ito. Sikaping alisin siya ng tahimik. Huwag magmadali. Pakisabi ang Dragon Rankang. Pagsusunod-sunod ng yaman ng bawat pamilya. Unang pwesto ang pamilya Feng. Kayo lahat. Ang pangunahing pamilya, sa utos ng pamilya ng Longto sa Kyoto, pinili ang pangunahing pamilya sa lungsod ng Jiangdu, para sa 1 buwan. Ang listahan ng promosyon, ay ang listahan ng kayamanan sa lungsod ng Jiangdu, isang kondisyon lamang para manalo. Iyon ay, maging nasa tuktok ng Dragon Rankang. Ang nagwagi. Mag-level up. Pamilya ng Dragon. Bigyan ng 9 Dragon Order. Ang tumanggap ng utos, maaaring utusan ng iba't ibang puwersa, pamahalaan ang mga negosyante, at maaaring makilahok sa labanan sa mga bituin, para sa karangalan ng Blue Star, makakuha ng mga yaman mula sa ibang planeta, umangat bilang pangunahing pamilya, at tiyak na magiging nangungunang pamilya. Ang pamilya Lin ay tiyak na magiging pangunahing pamilya. Ang pamilya Feng ay tiyak na magiging pangunahing pamilya. Pagkatapos ng 1 buwan, magdaraos ng isang malaking pagtitipon ng mga dragon, para sa pamilyang nanalo. Magbibigay ng 10 susing utos. Ang pinuno, nalaman na. Yun na bata, ay isang tagapaglinis sa dojo. Gusto kong hindi siya makita, ang araw bukas. Gusto kong siya, ay hindi makita ang araw bukas. Pamilya ng An, lumabas. An Xingchang. Ano ang gusto mong gawin? Hanggang sa hangin, matanda, dapat alam mo. Alam mo na kung ano ang ibig sabihin nito, di ba? An Xingchang, talagang nababaliw ka na. Alam mo na ang ginagawa mo. Ano ang ibig sabihin nito?
Dugo ang kasunduan, paghihiwalay at digmaan. Mula sa araw na ito, ang pamilya An at pamilya Feng ay ganap na magkakaroon ng digmaan. Hindi na maayos, walang buhay, walang kapayapaan. Ganyan ka. Hindi ka natatakot na makikinabang ang pamilya Lin. Halika. Ako si Lin Wei. Nagnanais na gamitin ang mga bihirang espiritual na kristal na ito upang pakasalan ang dalaga ng pamilya An, si Anru. Diyos ko, lahat ng ito ay mga bagay na mahirap makuha. Mga mahalagang kristal na hindi lang nagpapalakas ng lakas, kundi pwede ring gamitin sa paggawa ng mech. Mukhang ang An pamilya ay makikipag-alyansa sa Lin pamilya. Mapantayan ang ranggo ng An Jia sa Feng Jia. Maging numero 1 sa listahan ng yaman. Malapit nang mangyari ito. Kung magkaalyansa sina An Jia Lin, ay magiging magulo ang lahat. Hinding-hindi natin pwedeng hayaan na magkaalyansa ang Feng at Lin. Nang walang hiya, nanghuhut-hut sa harap ko. Akala mo ba hindi ako nakikita? Kapag sinisira ko ang pader, di ba? Akala mo ba ako'y hangin? Anrong nakababata, isa lang siyang tagapaglingkod. At ako ang namumuno sa pamilya Lin. Tanging ako ang makakatulong kay An na manguna, upang maging pangunahing pamilya. Paano pipili? Dapat mong malaman. Ikaw. Ang host ay nag-trigger ng pansamantalang misyon. Ibulgar ang sabuatan ng pamilya Lin sa publiko. Baligtarin ang krisis ng pagbagsak ng pamilya An. Makakakuha ng gantimpala sa pagtapos ng misyon. Ang pagkabigo ay paparusahan. Hindi mo siya maaaring pagbigyan. Kakatapos ko lang marinig na may balak siya kasama ang pekeng sugat na makipag-alyansa sa angkan ng An para wasakin ang angkan ng Feng. Tapos ay sakupin ang angkan ng An. Pekeng sugat. Ngayon ay naiintindihan ko na. Kaya pala ang sistema. Masaya kang makita akong mamatay, di ba? Ang sinasabing kayamanan at kapangyarihan ay nasa panganib. Huwag kang makialam, Lin Wei. Bakit? Nakuha ko ba ang tama? Nagalit ka dahil sa kahihiyan, di ba? Score. Huwag mong pag-usapan ang mga kalokohan na ito, na sinisiraan ang aming pamilya. Aral na, bata. Lin Wei, ang ginawa mo, alam ng lahat. Tigil na natin ang gulo. Ding. Binabati kita, nakuha mo ang misyon. Nakatanggap ka ng espesyal na gantimpala, sining ng pagsasagawa ng baril. Ano? Sining ng pagsasagawa ng baril. Ang sining ng pagsasagawa ng baril ay kilala rin bilang sining ng baril at armas. Ito ay isang pagsasama ng mga mainit na armas at sining ng pakikipaglaban. Sino ang manghihimasok sa aking mga plano? 3. Pait. Nagtataka ako kung bakit siya naglakas loob na bumunot ng baril. Nakakatuwa. Hindi pa ako kumikilos. Nag-aaway na ang pamilya Lin at pamilya An. Pinakamainit ang ulo ko sa mga tao, na may baril na nakatutok sa aking ulo, at nagbabanta pa sa akin. Huwag kang magbanta. Basura. Anong sinasabi mo? HMPH. Sige, taya ako. Sigurado akong hindi ka tatama kapag ikaw ay bumangga. Ang pamilya Lin at ang pamilya An ay tiyak na magkakaroon ng alitan. Sasamantalahin ng pamilya Feng ang pagkakataon para sakupin ng pamilya An. Nadulas ako. Nadulas ako. Kapatid. Hindi ito kuya. Huwag kang mag-alala muna. Huwag munang bumaril. Tama. Sujang. Magpakatino ka muna. Huwag ka nang pumuputok ulit. Itong bala. Para lang turuan ka. Sandata ng pagpatay. Ayoko nito. Walang sino man ang tumapang na harapin ang aming pamilya. Ganito ang pang-iinsulto. Anong plano mong gawin, Lin Hui? Kung susubukan mong saktan siya,
Paparamdam ko sa'yo ang sakit, ng 10 beses. Maglalagay ako ng sugal sa'yo. Sugal ko, may baril ka, walang bala. Kung pumutok ang baril, tapos na ako. Kung hindi pumutok ang baril, bigyan mo ako ng 1,000,000. Ano sa tingin mo? Ay nako, natalo ka, bayaran mo na. Sige, naglaro ka ng madilim. Pero sa susunod, hindi magiging walang laman ang bala ko. Sandali. Kung gusto mong gumanti sa akin, sa susunod, ang bala na ito ay mapapasok sa utak mo. Tumayo ka. Kumontak ka agad kay Wu Chengren. I bind mo si Sojang para sa akin. Gusto kong maranasan niyang mas masakit pa sa kamatayan. Oo. Swerte ng Panginoong An. Basta makahanap ng manugang. Hindi lang magaling sa laban. May tapang at talino pa nga. Kailangan nating maagapan bago lumipat ang pamilya Lin. Bago sila makipag-alyansa sa pamilya Feng. Dapat nating sugurin ang pamilya Feng. Ipatupad ang plano ng itim na pabrika. Wasakin ang pinagkukunan ng yaman ng pamilya Feng. Oo. Akala ng pamilya Feng, ginawa mo ito ng napakatago. Hindi mo alam. Nahanap na namin sila, ang nakatagong minahan ng itim na kristal. Bitawan mo ako, Sujang. Sobrang impulsive mo kanina. Alam mo ba, kung hindi mag-iingat, mahihirapan ang buhay. Ginuot binibiningan. Nababahala ka ba sa akin? Si Sujang. Alam mo ba, ngayon ay delikado ka. Si Lin Hui ay matapang at matapang. Gumagamit siya ng madilim na pamamaraan. Hindi kanya palalampasin. Ay nako, alam ko na si Lin Hui ay mapanlinlang. Ngunit hindi ko rin ginamit ang lahat ng lakas ko. Sa harap ng ganap na lakas, lahat ng mga pakana at tusong plano ay wala ring halaga. Hindi ka naniniwala. Ipakita ko sa iyo. Pumunta ka doon, Terra. Anong ginagawa ni Lin Hui? Isa lang ito, isang mayabang na walang kwentang lalaki. Hindi siya karapat-dapat na gamitin ng aking pangunahing mamamatay tao. Boss. Itong Pikachu, magkano ang halaga nito? Bata. Itong Pikachu, kailangan mong tamaan ng 30 balloons, bago mo ito makuha. Kumuha ka ng 100 bala. Sasabihin ko sa iyo, palagi akong tama sa shot. Palagi akong tama sa shot. Sige, boss. May ginagalaw sa baril. Ang ibig kong sabihin ay, ang ganitong paraan ay masyadong madali. Gusto kong magdagdag ng hamon. Gusto kong manghuli ng nakapikit. Ang sama-sama naman, umalis na tayo. Hindi pwede. Sistema. I-activate ang laban ng baril. Kumusta? Sujang. Muli ka namang magaling sa pakikipaglaban. Muli na namang tama ang iyong baril. Ano pa ang kaya mong gawin? Nagmamasid sa mundo. Dapat may mga asahan ka. Kinuha na ng boss. Ang batang ito ay hindi basta-basta. Sa paggamit ng baril, baka magkaproblema. Anong ginagawa mo? Hindi ba't gusto mong yakapin ako? Hintayin mo ako, masakit. Hold up. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang gumawa ng mga handgal na bagay. Kung hindi, mamamatay ka ng masakit. Bayani na nagligtas sa dalaga. Nakikita ko, ikaw ang talagang pangit sa tatlong iyon.
Nag-trigger ang host ng pansamantalang misyon. Mangyaring gamitin ng host ang malamig na sandata upang talunin ang kalaban. Makakakuha ng gantimpala sa pagtapos ng misyon. Ang pagkatalo ay may kaparusahan. Aba! Lumayo ka. Huwag mong masaktan ang sarili mo. Sige na. Ikaw ba ay tao ng Lin? HMPH. Anong tao ng Lin? Ako ay tao ng Feng. Hindi ako si Scar. Hindi ako ganoong klase ng basura. Ako rin. Hindi magpapabaya sa'yo. Ah, isa palang eksperto. Hindi kita pwedeng maliitin. Akala mo ba ako yung tipo ni Scar? Kalakal na basura. Hindi rin kita. Pababayaan ng basta-basta. Sujang, huwag kang lumapit. Gamit na nakatagong armas. Nagmamaliit ka sa akin. Gusto mong agawin ako. Gamit na nakatagong armas. Nakatagong armas. Nakatagong armas. Nakatagong armas. Nakatagong armas. Nakatagong armas. Wala ka ng lakas, di ba? Punta na tayo sa tatlo. Huwag kalimutan ang baril sa pakikipaglaban. Gamitin ito sa pakikipaglaban. Huwag kalimutan ang baril sa pakikipaglaban. Gamitin ito sa pakikipaglaban. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Nakuha ang mid-level na kasanayan. Sanay sa hacking. Sujang. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ang galing ng hacking na to. Hoy! May sumusunod kay Anro. Nahuli na kita ng buhay. Bumalik ka na agad. Sabi ko na nga. Sa isip mo, kaya mo akong guluhin. PFFT. Anong nangyari? Ang bilis naman. Mga tao ng Lin, paano mo nalaman? Bagong mukha, hindi ko pa nakita. Pamilya ng Feng, walang dahilan para itago ang pagkatao ng ganitong tao. Lin Hui. Talagang kayang gumawa ng ganitong bagay. Anong ginagawa mo? Pagsasagawa ng torture, hindi tayo makakakuha ng impormasyon. Huwag asahang may makuha mula sa kanya, tungkol sa mga bagay ng pamilya Lin. Sino ang nagsabing kailangan nating gumamit ng torture? Hindi ba't ang layunin natin ay, wasakin ang minahan ng itim na kristal ng pamilya Feng? Pagdating ng panahon, itatapon natin siya doon. Ano kaya ang iisipin ng pamilya Feng? Siguradong iniisip ng pamilya Feng, na nag-aartehan lang sila. Tungkol sa pamilya Lin, maaaring matagal na silang nagtutulungan sa likod ng ating mga likod, upang tuluyang wasakin ang pamilya Feng. Umalis na. Umalis na, ngayon na ang pagkakataon upang wasakin ang pamilya Feng. Itim na kristal na minahan. Talagang nababaliw na ako. Nainit ang ulo ko. Sumama ako sa'yo sa panganib ng pabrika ng hangin. Mahigpit ang seguridad ng pabrika. May mga mech na gwardya at infrared. Huwag nang pag-usapan ang pagpasok. Hindi nga pinapayagang lumapit. Sino ang nagsabi na kailangan nating pumasok? Si Xiao Li. Computer.
Sa tingin ko, bumalik na lang ako, makipag-usap sa leader. Ayos na. May energy block ba? Dito. Ah, hindi. Ano ba talaga ang gagawin? Itong minahan ng itim na kristal ay ilegal na nagmimina at hindi rin maayos ang pamamahala kapag may nangyaring pagsabog. Hindi ba't normal lang iyon? Sujang, huwag kang maghanap ng gulo. Kung hindi, tayo ang masasaktan lahat. Ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Lao Lia. Maghanda ka na lang sa panunood. May isang tao na pumasok sa pabrika. Sino? Ako ito. Anong ginawa mo? Kagagaling ko lang. Gamit ang hacking skills. Naipadala ko ang ebidensya ng krimen sa Wind Family Black Crystal Mine. Sa opisyal. At tahimik akong pumasok sa pabrika. Nang walang nakakaalam. Inilibing ang energy block. Mamaya, kailangan lang natin pumutok ng energy block para magdulot ng pagsabog at makuha ang atensyon ng mga tao sa Forbidden Martial Hall. Paano natin ito paputukin? Paano paputukin? Yung bintana. Pwede naman nating saktan gamit ang baril. Ano ba ang ginagawa ko? Sa lugar na iyon, kailangan pang buksan ang bintana, tama at eksaktong tamaan ng energy block. Huwag mo na akong sabihan, kahit si Jesus ay hindi magagawa. Sujang. Sino itong tao na ito? Si Sujang, bumaba ka na. Magplano tayo ng mabuti. Sistema. I activate ang gunfighting technique. Kapag tumama si Sujang sa baril na ito, siguradong mahahayag ito. Ang 36 na taktika, ang pagtakbo ang pinakamainam. Ang 36 na taktika, ang pagtakbo ang pinakamainam. Hindi kaya. Kung ang Lin Hui ay naglakas loob magpadala ng tao para sundan ako, syempre, kailangan ko silang parusahan sa kanilang ginawa. Totoo, totoo, talagang sumabog na. Bakit ka nakatitig? Terror na, darating na ang mga tao mula sa bawal na sandatahan. Gusto mo bang mawalan ng iyong kakayahan? Ang iyong sniping na kakayahan. Kakayahan sa laban, kakayahan sa hacking. Sino ang nagturo sa iyo nito? Nag-aral ako online. Anong klaseng online na pag-aaral yan? Magsimula ka na. Akala mo ba bobo ako? Si Anjia ang namamahala sa lahat ng mga militar sa Jiangdu. Kapag nawala ang martial arts school, ang pamilya ay tiyak na magkakaroon ng malaking pinsala. May malaking problema ang pinuno. Sumabog ang minahan. Kinontrol na ito ng bawal na kapatiran. Nagsagawa na sila ng abiso ng parusa. Ano? Sumabog ang minahan. Sino ang gumawa nito? Si An Xingchang ba ito? Ano? Ini-report nyo ang minahan ng itim na kristal ng pamilya Feng. Oo, ini-report. Tama. Ideya ito ni Sujang. Siya ang nagudyok sa pag-uulat. Ipinasa sa pamilya Lin, at ginamit ang kamay ng gobyerno, para ayusin ang pamilya Feng. Halika, tingnan mo. Bumagsak ang stock ng pamilya Feng ngayon. Malaki ang kanilang pagkawala. Tayo, pamilya An. Walang hirap na nagawa, naging namumuna sa long list, ng mga ranggo. Ipagbigay alam, na pumasok sa unang antas ng alerto, upang pigilan ng pamilya Feng, na gumawa ng desperadong hakbang. Oo. Hindi si An Xingchang. Sino siya? Ang may-ari ng bahay. Nang dumating kami sa pabrika, huli na ang lahat. Naaresto na ang lahat ng mga kapatid. Pero sa labas ng pabrika, may nakakita kaming isang tao.
Pagkatapos naming mag-imbestiga, natuklasan namin. Ano ang natuklasan? Ang pangalan niya ay Wu Chengren. 9 na taon na ang nakalipas. Isa siyang pangunahing miyembro ng pamilya sa Kyoto. Pinakamalakas na mamamatay tao ng pamilya Wang. Mukhang pagkatapos noon, napasama sa ilalim ni Lin Hui. Mukhang nagkaisa ang pamilya Lin at pamilya An. Hindi ba't ang pamilya Feng ay mawawala na? Hindi. May pagkakataon pa ang pamilya Feng. Hanapin ang taong iyon. Sigurado akong tutulong siya sa pamilya Feng. Natalo ka. Ay naku. Pinuno. May mga tao tayong inilagay sa pamilya Feng. Nakatanggap tayo ng balita mula sa mga especially iya, pangunahing pamilya sa Kyoto, miyembro ng pamilya Wang. Ngayon, ang pamilya Feng. Ano? Hindi ba't sisirain ng pamilya Wang ang mga patakaran? Makikialam sa Jiangdo, sa pagpili ng pangunahing pamilya. Ginoo Wang. Ngayon, nagsanib puwersa ang pamilya An at Lin, para sirain ang minahan ng pamilya Feng. Malubhang pinsala ang dinanas ng pamilya Feng. Humihiling ako na tulungan ni Wang Xiao, ang pamilya Feng, na makabalik sa pamilya Wang. Ngunit hindi naman pwedeng, walang kapalit ang tulong ng pamilya Wang. Kaya't, Entao, kuwale a kendikaw di Wang Xiao, kuwale. Cuando a familia Feng se torna a familia leader M. Jiangdo. Va precisa entregar o mandato de novo dragos. E também. A partir de agora. A familia Feng Jurelil Dade Atorna a familia Wang. Ibigay ang 9 na dragon na utos. Iyon ay parang ibinibigay ang buong pamilya sa iyong mga kamay, na parang pinapabayaan ka, na gawin ang gusto mo. Ito. Bakit? Hindi masaya ang pinuno ng pamilya Feng. Sa kasalukuyang kalagayan ng Feng pamilya, kasabay ng laban sa mga bansang Jingwuhol at Anjia. Walang kahit kaunting pag-asa ang Feng pamilya, tiyak na mapapailalim sila sa kontrol ng Anjia. Ang kailangan ko lang, ay ang inyong katapatan. Sa pag-atake ng Wang pamilya sa Kyoto sa hinaharap, sa panahon na sila ang manggaguna, kailangan lang namin ang tulong ninyo. Sa pangkaraniwang panahon, hindi namin kayo pipigilan, at hindi rin namin kayo gagawing cannon fodder. Ngayon, sabihin mo sa akin ang iyong pinili. Ngayon, sabihin mo sa akin ang iyong pinili. Handa ang pamilya Feng na maging tapat kay Ginoong Wang Tian. Pakihiga na, Panginoong Feng. Ngayon, para na rin tayong isang pamilya. Anong plano ni Wang Xiao? Paano niya tayo matutulungan? Patayin ang pamilya. Pasok na kayo. Ipapahiram ko siya sa'yo. Nandyan siya, kaya, tiyak na walang kapintasan. Siya ay ika-10 sa pandaigdigang listahan ng mga mercenary, dugo ng Rousseau. Ano? Siya ang alamat na dugo ng Rousseau. Sinasabi na ang dugo ng Rousseau ay nasa top 10 nanograms mercenary list. Ang nag-iisang babae, ang bilang ng mga buhay na napatay niya ay hindi mabilang, at ang lakas niya ay lampas pa sa tao. Gamit ang kakayahan ng Blood Spear Rose, kasama pa ang pundasyon ng pamilya Feng mo. Huwag mong sabihin na hindi mo pa rin kaya talunin ang pamilya An at Lin. Huwag kalimutan, ang gusto ko ay maging ang pangunahing pamilya ng Feng. Kung hindi mo magagawa, wala nang dahilan para umiral ang pamilya Feng. Ipinapaabot ang pagbati kay Wang Xiao. Ipinapaabot ang pagbati kay Wang Xiao. Anjia, nabubuhay sa pamamagitan ng sinaunang sining ng pakikidigma at mga dojo. Pakiusap, ipakita mo ang iyong kakayahan, Senior Blood Gun Rose. Hominin. Miss, mabilis, umupo ka, mag-ingat ka. Anong nangyari? Sa loob ng oras, nawasak ang kalahating tao ng dojo. Ngayon ay normal ang aming training. Biglang dumating ang isang misteryosong babae.
Nang iinsulto sa akin na nagpasimula ng pamilya, patay. Siguradong si Feng ang gumawa niyan. Inayos na ng pinuno ang pamilya, para imbestigahan, ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Natatakot ako na ang pamilya Feng, pamilya Wang at pamilya Lin, ay nagkaisa laban sa pamilya An. Walang balita kay Wu Chengren sa loob ng 3 araw. Hindi dapat ito gawa ni Su Jiang. Baka pamilya An ang may gawa. Puno ng pamilya Feng. Nagpa siya ang pamilya Lin na makipagtulungan sa iyo. Labanan ng pamilya An. Ano sa tingin mo, Lin Hui? Akala mo ba bobo ako? Gusto mo pang lokohin ako? Maghintay ka lang sa akin. Sa tamang panahon, papatayin kita at si Anjia. HMPH. Moday. Susunod na si An Xingchang. Ihanda ang kabaong, linisin ang leeg at maghintay. Nasa laki ang dojo ngayon. Talagang gawa ito ng pamilya Feng. Sayang, si An Anlin. Hindi natukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Blood Gun Rose. Sniper sigaw. Blood Gun Rose. Anong sinasabi mo? Ang babae na ito ay Blood Gun Rose. Nasa top 10 nanograms Global Mercenaries ranking. At siya pala iyon. Sabi-sabi. Nakarating na siya sa rurok ng tao. Ipagbigay alam sa mga nakatatanda ng ang pamilya. Magpulong. Sapat na. Hindi sapat. Ngayon, ang pamilya ay nasa krisis. Bilang tagapagmana, kailangan mong agad na mapataas ang lakas mo. Ruru. Ngayon, ang pamilya ay nakaranas ng matinding pinsala. Handa si Lin Hui na ibigay ang lahat, upang tulungan ang pamilya na malagpasan ang pagsubok. Ang kondisyon ay, bukas, ikaw at siya, magpapakasal. Hindi ako sumasang-ayon. Dahil sa iyo, gusto mo bang makipagtalo sa akin? Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo? Ngayon, ang kailangan sa pag-aayos ng tahanan, ay isang taong talagang makakatulong. Hindi isang walang silbi na palaging nagsasalita. Nagdala si Lin Hui ng mahalagang balita. Ang pamilya Feng ay nakipag-alyansa sa pamilya Wang. Kung ang pamilya An ay hindi makikipag-alyansa sa pamilya Lin, mapapahamak ang pamilya An. Sa banta ng pagbagsak, talaga bang gusto mong ipakasal ako? Sa kasalukuyan, ang pamilya Feng at ang pamilya Lin ay parehong nanganganib na masira. Pwede ang pagtutulungan, pero hindi ang kasal. Higit pa rito, maaaring makipagtulungan ng Feng family sa Wang family, kaya ang An family ay maaaring makipagtulungan sa Jane Wataang. Anong nakangiti ka? Di ba't mali ako? Bagamat malakas ang Jingwuhol, hindi sila basta-basta makikialam sa mga alitan ng pamilya maliban kung may mga mahalagang usapin, lalo na sa mga ganitong mga maliit na pamilya na hindi man lang maituturing na pangunahing angkan. Jingwuhol, hindi makikipagtulungan sa mga tanyag na pamilya. Ito ang hangganan. Sino mang humawak, mamamatay. Na-trigger ang pansamantalang misyon. Hadlangan ng hindi makatarungang kompetisyon ng mga pamilya. Tulungan ang bawat pamilya na maglakad sa tamang landas. Kumpletuhin ang misyon upang makakuha ng gantimpala. Ang pagkabigo ay magdudulot ng parusa. Ang tanggulan ng bawal na sandata ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga mayayamang pamilya. Pero ako, hindi ako kabilang sa mga mayayamang pamilya. Siguradong sasali ako sa tanggulan ng bawal na sandata. Maniwala ka sa akin. Nalaman ko na si Sojang ay hindi taga ang pamilya, kaya sisimulan ko ng makipaglaban sa kanya. Hindi kaya pipigilan ng ang pamilya, di ba? Swear mo na hindi mo kailanman sasaktan si Sojang. Pinapangako ko ang iyong kasal. Talento sa computer. Ako ay eksperto sa hacking. Di ba? Para sa akin ang angkop na propesyon, bulwagan ng ipinagbabawal na martial arts. Kailangan ko itong makuha. Anro, hindi talaga ako si Suko.
Master Zing, may bagong aplikante. Dinala ko siya dito. Papasukin niyo siya. Sige. Master, magandang araw po. Pumunta ako para mag-apply bilang programmer. Ang pangalan ko ay Su Jiang. Walang ama, walang ina. Nagtatrabaho sa dojo para makaraos. Ika-16 ng Oktubre, nasa dojo ka. Nagsabi ng nararamdaman kay Miss Anru ng pamilyaan. Kinagabihan, ikaw ay nakidnap. Sa Dragon Feast, hindi lang natakot si Lin Hui at napasok ang kanyang tauhan na may peklat. Pinalakas pa niya ang banta gamit ang baril. Bakit meron kang impormasyon ko sa kamay mo? At bakit ako ang iniimbestigahan? Noong ika-21, nahuli nila ng buhay ang mamamatay tao na si Wu Chengren. Pagkatapos ay inireport nila kay Li Kai ang madilim na pabrika ng pamilya Feng. At inakusahan si Lin Hui. Alam ko ang dahilan ng iyong pagdating, ngunit hindi sisirain ng Jing Wuhol ang mga patakaran, at ang pakikipagtulungan sa mga maharlika ng Jiangdo. Ngunit sinira na ng Wang pamilya ang mga alituntunin. Nakipagsabuatan siya sa Feng pamilya, at inatake ang dojo ng An pamilya. Namatay ang mahigit sa 10 tao sa An pamilya. Kung mayroon kang ebidensya, maaari kang magulat. Hindi magpapabaya ang batas ng sandata. Kung wala kang ebidensya, mangyaring umalis ka na. Tiyak na mahahanap ko ang kanilang mga kasalanan, sa tamang panahon. Naway maging patas ang paghawak, Panginoon, mangyaring ipatupad ng patas. Gusto kong magtanong, tungkol sa pagkakaroon ng Jing Wuhol. Hindi ito para ipagbawal ang martial arts sa mundo, kundi para hadlangan ng monopolyo ng mga pamilya at mga mayayamang angkan, upang ang mga anak ng mga pamilya at mayayamang angkan ay magamit para sa lipunan. At ang bawat tao ay magkaroon ng pagkakataong mag-aral ng martial arts. Ang pamilya Wang at ang pamilya Feng ay gumagamit ng hindi tamang paraan para sa monopolyo. Bakit hindi kayo, ang tanggapan ng mga bawal na sandata, ang kusang lumabas upang pigilan ito? Ako ay tinuruan ng batang ito na bagong labas ng isang aral. Su Xiao, hindi maganda ang balita. Ang dalagang ito ay magpapakasal kay Lin Hui. Maraming salamat sa inyong lahat, sa pagdalo. Sa kasalan ng Anjia at Linja. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Su Jiang, Anru. Nakuha ko na. Ang pamilya Feng at ang pamilya Wang. Mga ebidensya ng kanilang pagkakaugnay. Hindi mo na kailangang magsakripisyo pa. Sinong walang hiya ang nag-iingay dito? May tao dyan. Paluin ang mga binti, dalhin palabas. Si Su Jiang, basta nakikipaglaro lang ako sa'yo. Huwag mo na akong pakialaman mula ngayon. Natatakot ako na magka-misunderstanding ang fiancé ko. Umalis ka na. Anru, alam kong pabaliktad ang sinasabi mo. Huwag kang mag-alala, walang makakapanakit sa'yo. Dahil ayaw niyang umalis. Hayaan mo siyang humiga at lumabas. Su Jiang, sistema, I-activate ang Gunfu. Diyos ko. Kaya niyang mahuli ang bala. Lahat. Hindi ako naniniwala. Ganyan, makakaiwas ka pa. Tama na. Narito ang bawal na labanan. Mahigpit ang parusa sa mga nakikipaglaban. Si Su Jiang ay isang mahalagang saksi ng bawal na labanan. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kumilos. Diyos ko. Si Su Jiang ay nakapag-eniaya sa mga tao ng bawal na labanan. Nakaraang buhay. Nailigtas ba nila ang kalawakan? Kapitan Yang. Si Su Jiang ay hayagang ng agaw ng kasal. Kahit na siya ay mahalagang saksi ng Jing Wuhol. Ang pang-aagaw ng kasal. Hindi dapat basta-basta. Kapitan Yang, nais kong i-report, Lin Hui, nang hihimasok siya sa oras ng kaguluhan, nang aagaw ng pagmamahal, Lin Hui. Ayon kay Su Jiang, pero totoo nga. Lin Hui, nakikipag-ugnayan ako sa iyo, para lamang sa pamilyaan, upang makakuha ng oras para huminga. Ngayon, ang Jin Wuhol ay nakikialam. Ang aming pakikipagtulungan ay natapos na. Kanselado ang seremonya ng pag-iisang dibdib.
Ako, si Lin Hui, ay nangangako dito. Ang paghihiganti sa araw na ito. Darating ang araw na magbabayad. Terra. HMPH, itong regalo. Mas mabuting itago ng punong pamilya Feng para sa sarili. Bakit umalis ang bagong kasal? Tapos na ang kasalan. Nahuli ako. Hindi naman. Kailangan naming tanungin ang punong pamilya ng Feng tungkol sa ilang bagay. Na ito. Bawal na pagsasanay. Kami ay nag-iimbestiga sa bawal na pagsasanay, na may kasunduan ng pamilya Feng at pamilya Wang sa Pandaraya, na lumalabag sa sistema ng pagpili ng mga pangunahing pamilya, punong pamilya Feng. Alam mo ba ang iyong pagkakasala? Anong klaseng operasyon ang ginagawa ng pamilya Feng? Hindi ito makatarungan. Talagang napakalakas ng loob. Wala akong kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Kapag nakabalik ako, susuriin ko ito ng mabuti. Tiyak na magbibigay ako ng paliwanag sa Jingwu Hall. Ano man ang katotohanan, inaanyayahan ng punong pamilya Feng na sumama sa amin. Kapitan Yang, salamat kanina. Walang anuman. Ito ang tungkulin namin sa tanggulan ng sandata. At saka, hindi pa sapat ang mga ebidensyang ito para mapatunayang kasalanan ng Feng. Ayos lang. Basta't, maaaring putulin ang kooperasyon ng pamilya Feng at pamilya Wang. Tinitiyak ang katarungan ng laban. Kapitan Yang, nais kong humiling sa iyo, bilang pangalawang direktor ng Hall of Martial Arts. Napayagan kaming Anjia, na simulan ang pagsubok sa lungsod ng isla. Hindi maghihintay. Ayos ka lang ba? Ano ang pagsubok sa lungsod ng isang isla? Bakit parang seryoso ang mga mukha ng lahat? Lungsod ng isang isla, isa itong lungsod na isang guho sa silangang dagat natin. Ang presensya nito, ay para sa mga angkan na nasa itaas ng mga lider, ang pangunahing larangan ng labanan. Pagsubok sa isla ng pagsubok, ito ay isang paligsahan ng lakas ng bawat angkan, yung talo, buhay, kayamanan, mapupunta sa panalo. An Xingchang, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagbukas ng battlefield ng isla ng mga nag-iisa? Ngayon. Alam ko, ang sitwasyon ngayon, ito ang pinakamainam na paraan, pero para ito sa mga nangungunang pamilya lang, ang battlefield. Kayo ba? Kapitan Yang, sa tingin ko, walang problema sa iyo ang tungkol dito. Di ba? Walang magiging issue sa iyo. Kailan? Mas maaga, mas better. Umalis na agad, para hindi makapaghanda ang bagyo. Sige, maghahanda na ako ngayon. Bukas mo akong samahan sa bahay ni Fang bukas. Sige. Tumigil ka. Bawal pumasok sa pribadong bahay. Kumusta? Gusto naming makipagkita kay Feng Chengai, ang Panginoon ninyo, PFF. Ang aming Panginoon ay hindi basta-basta makikita kung gusto mong makipagkita. Buksan niyo ang mga mata niyo. Maging malinaw kayo. Sino ako? Hukbong ng bawal na sining. Sujang Anru. Anong ginagawa niyo dito, Master ng Feng? Pumunta kami ngayon. May isang bagay akong ipapaalam sa iyo. Dahil sa hidwaan sa pagitan ng pamilya Feng at pamilya An, na lumalala. Umabot na ito sa punto ng hindi pagkakasundo, kaya, ang Jiangdu City Jinwu Hall ay nagpasya, na pahintulutan ng kinatawan ng pamilyaan, na si An Xingchang na maghain ng aplikasyon, ngayong hapon, para sa dalawang pamilya, nagbukas ng laban sa isla ng lungsod. Katawa-tawa, klaseng bawal ang sandata, nakipagtulungan pa kayo kay Anjia, maaaring may maling akala si Feng Gangzu, ang klaseng bawal ang sandata ay independenteng entidad. Hindi kailanman makikipagtulungan sa anumang malaking pamilya. Lahat ng proseso ay legal at alinsunod sa batas. Kung may hindi ka tinatanggap, maaari kang magreklamo sa Kyoto Jinwu Hall Headquarters. Magreklamo. Palem. Ano ang gagawin ng ulo ng pamilya? Masyadong masikip ang oras na ito. Wala tayong paghahanda. Oo nga. At saka, ang ating mga nakamamatay na armor ay kinuha ng gobyerno. Hoy, Wang Xiao. Hoy, Wang Xiao. Hindi maganda ang sitwasyon. Nagsimula na ang pagsubok sa isla ng Anjia. Huwag kang mag-alala, Panginoon ng Wind. Nalape nila ang rosas, at ang aking pribadong tropa. Sa pagkakataong ito, siguradong mapapasa kamay nila ang Anjia. Nandito. Lahat nandito, yung nasa unahan.
Lahat ito ay ang pinaka-kanais-nais na lupain para sa atin. Huwag mag-alala, nandito ako. Walang mangyayari. HMM. Kung kulang ka ng tao, maaari akong tumulong sa iyo. Hindi na kailangan. Ang gusto ko lang, maaari mo bang alagaan si Roro para sa akin? Huwag mag-alala, bubuhayin ko siya ng buong puso. Pinunuan, maaari na kayong pumasok sa isla. Fu. Dapat ay bumalik kang ligtas. Roro, wala tayo dito. Sa sandaling ito, mahina ang kakayahan ng Angia. Pumunta ka muna sa Sujiang. Pugon. Ako ang iyong tunay na anak na babae. Pinapapunta mo akong tumira sa bahay ng isang lalaki. E di parang nagkukuhabitate na tayo. Roro. Wala akong magagawa. Pumasok na sa isla ang pamilya An at pamilya Feng. Nababahala ako. Baka si Lin Hui ay may gagawin sa iyo. Mabuti. Naiintindihan ko na. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon at pagkakaroon ng gantimpala. Super utak. Ang host ay hindi lamang makakapagbilang ng iba't ibang mga suliraning matematikal, kundi mayroon ding photographic memory. Sujang, hindi ka ba nagsabing poprotektahan mo ako? Ganito. Mananatili ako sa bahay mo. Madali para sa iyo na protektahan ako. Pumunta ka sa bahay ko. Alam na ng tatay mo, baka ako'y batuhin. Sa tingin ko, hindi ito angkop. Ayoko sa tingin mo. Ganito na ang desisyon. Ngayon, ilipat mo na ang mga gamit ko sa bahay mo. Maganda. Medyo malinis at maayos. Si Su Xiao at ang Ginoo ay iniiwan sa iyo. Pakisiguradong mapoprotektahan mo sila sa kanilang kaligtasan. Nandoon ang silid tulugan. Bakit ka nag-aalis ng damit? Bakit hindi ka pa umaalis? Sobrang init. Gusto kong maligo. Oh. Halos kalahati na ng oras. Wala na sigurong masyadong mangyayari, di ba? Aalis ako at titingin. Anru, okay ka lang ba? Pasensya na talaga. Matagal na akong hindi nakakakita sa iyo. Akala ko may nangyaring masama sa iyo. Masama, ano ka ba? Hindi mo ba alam na ang mga babae ay nangangailangan ng oras para maligo? Hindi tama yan. Sa paraan niyang maligo, 1 buwan akong aabutin. Magkano ang bayad sa tubig at kuryente? Hindi. Kailangan kong isulat ito. Bayad sa tubig at kuryente. Isama na lang natin ang 3,000. At ang bayad sa kama ni Anru. 10. At ang kanyang mga gamit sa buhay. 1,000. Gastos sa pagkain. Gastos sa paghinga at ehersisyo. Iyon. Basta pagsamahin na lang. Kabuo ang 100,000. Basta hindi naman alam ni Ang Seng Chang. Kung anong sasabihin ko, iyon na iyon. Kung hindi siya magbibigay. Ipinagkulong ko ang anak niya dito. 100,000. Suhuan, tapos ko na ang pagligo. Anong itinatago mo? Kakatapos ko lang mag-drawing. Totoo ba? Totoo. Oo, tingnan ko. Never know how much I love you. Never know how much I care. Anong balak mo? Ako. 我没干什么。
Sujang. Anong balak mo? Hindi ba't nagiging mabangis si Sujang? Gusto mo bang gawin sa akin? Ayaw mo bang tumanggi? Sujang, huwag kang gagawin ng basta-basta. Ako, sa susunod, hindi na kita gagambalain pa. Pakawalan mo ako ngayong beses. Okay lang ba? Sino ba? Humanap ka ng lugar para magtago. Anru, kalma ka lang. Kalma ka lang. Kalma ka dyan. Anru, asong ka ba? Sino ang sinasabi mong aso? Ako ay aso. Woof. Gumawa ng hakbang sa gitna ng gabi. Patayin si Sujang. Kunin si Anru. Maging alerto kayo. Dumating na ang oras. Tawagin mo ako. Bar, sarado na. Pangalawang alak ng palasyo. 108 tasa. Ginoong Su, matagal na kayong hinihintay. Nakausap na ng Panginoon ang lahat. Ito na. Tama. Isang cellphone lang. Mag-ayos ng tahanan. Lahat ng lihim na linya ay maaari lamang sa pamamagitan ng cellphone na ito makipag-ugnayan. Sa mga kritikal na sandali, gamitin ninyo ito upang magpadala ng mensahe. Lahat ng aming mga nakatagong plano, agad-agad nilang isasakatuparan para sa isang mapaminsalang atake sa Feng. Sujang. Ikaw ang aking huling baraha. Maliit na Su, kailangan agad-agad. Yung tanga ni Lin Hui, ngayon ay nagbabantay kami, sa ilalim ng iyong bahay. Anru. Kayong dalawa dito, kayong dalawa sumama sa akin. Bakit walang tao? Dalhin niyo ang tao. Anong nangyari? Bakit pinipigilan ang lahat dito? Ginoong Zane. Ano? Anong nangyari? Lin Hui. Nahuli ka na. Dalhin siya. Mukhang napakamahina ng seguridad dito. Sobrang nahihilo ako. Nasaan ito? May lindol. Su Jiang. Su Jiang. Nasaan ito? Bakit ka natutulog sa iisang kama kasama ko? Hindi, Anru, bitawan mo na. Kagabi, Lin Hui nagsagawa ng pag-atake. Nalimutan ka ng gamot. Inalagaan kita buong magdamag. Totoo ba? Totoo. Niloko kita, aso. Ang aga naman. Sino? Anong sinabi mo? 2 oras na ang nakalipas. Inatake tayo ng Blood Gun Rose. Nabawasan ng kalahating tao. Sa kasalukuyan, hindi maganda ang kalagayan. Pagsubok sa isla ng nag-iisa. Hindi ba? Tanging ang mga miyembro lang ng parehong pamilya ang pwedeng makapasok. Dugo ng baril na rosas. Paano sila nakapasok? Rosal de Sangre. Nasa likod ay ang Wang family. Gusto nilang magtangkang tumakas. Pasukin ang nag-iisang isla para sa pagsubok. Madali lang. Bakit ka pupunta? Ang pamilya Feng ay tahasang lumalabag.
Nagbulag-bulagan ang Forbidden Martial Arts Hall. Pupunta ako sa pagsubok sa isla mag-isa. Labag sa batas. Dadalhin kita sa bawal na ola ng sandata. Humihingi ako ng paliwanag. Ang mamamayan ay hindi nakikipag-away sa mga opisyal. Ano ang balak mong gawin? Gusto kong ang bawal na ola ng sandata ay personal na gumawa. Dalhin mo ako sa pagsubok sa isla. At saka, kailangan din nating pasalamatan. Tara na. Maliit na paghihintay. Sa pagkakataong ito, ako ang nagkulang sa aking tanggapan. Upang makabawi, pinapayagan kita ng aking tanggapan. Pumasok sa pagsubok sa isla. Pumunta ka sa isla. Mag-ingat ka ng mabuti. Naintindihan mo? Oo. Kung hindi ka makalaban, magtago ka. Naintindihan mo? Oo. Kapag nakakita ka ng ganitong uri ng wild na kabute, lalo na yung mukhang masarap kainin, huwag mong kakainin. Delikado yun. Alam mo ba? Oo. Ikaw, puro lang oo, ang nasasabi. Sige na. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Talaga namang mga kabataan, dapat ay bumalik kang ligtas. Nandito lang ako naghihintay sa'yo. Wala akong pupuntahan. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong nakabalik ako ng ligtas. Ang tatay mo, at lahat ng nasa bahay. Dala-dala ko lahat para sa'yo. Sujang, kamusta na ang kalagayan ni Anjia? Si Anjia, kasalukuyang kalagayan. Parang pusa na humahabol ng daga. Ang pamilya Feng ay pusa. Si Anjia ay daga. Na-trigger ang pansamantalang misyon ng host. Mangyaring hulihin ang Blood Gun Rose. Makakakuha ng gantimpala kapag natapos ang misyon. Mabibigo at mapaparusahan kung hindi. Nasaan ang Blood Gun Rose? Lungsod ng mga guho sa gitna ng isla. Huwag kang gumalaw. Itataas mo ang kamay mo. Saan ka galing? Sa pamilya ng Feng o sa pamilya ng An? Si Su, ikaw ba ito? Sino ka? Ako ito. Ako si Azu. Ang personal na tagapagtanggol ng prinsesa. Noon pa man, dinukot ka na rin niya. Eddie. Bakit nandito ka mag-isa? Sino pa ang iba? Si Xiao Su. Dumating ka ng tamang-tama. Mabilis kang pumunta at tingnan si Li Kaidai. Malapit nang hindi na niya kayanin. Huliin ang maliit na tao. Anong kinain niya? Tayo ay inatake. Noalay tayo sa malaking grupo. Nawala rin ang pagkain sa gitna ng daan. Kumain na lang kami ng ilang wild mushrooms. Wow! Ito. Ang taba nito. Kapitan, dito namin nakita. Mga bakas ng mga taga-Aghiya. Titingnan ko lang. Bago ako bumalik, bantayan mo itong tanga. Oo. Shooting expert. Sa pamilya, hindi ba lahat ay mga mandirigma? Saan ka pa makakakita ng shooting expert? Tapos na. Tapos na ang trabaho. May na-eliminate sa pamilya Feng. Hindi ko alam. Nagkita na ba si Itay at si Sujang? Bumalik na si Su Xiao. Gising ka na. Sujang, narinig ko kasi, nasa disbentaha kayo. Dumating ako para tulungan kayo. Paano ka nandito? Sa pagsubok sa isla, nandito ka. Ano ang gagawin ni Ruru? Huwag kang mag-alala. Si Lin Hui, ang batang ito,
Nakalag na sila sa malaking kulungan ng utang. Hindi na sila makakalabas sa buhay na ito. May isang matapang akong ideya. Magtitiis. Hindi magtitiis. Ang dami ng tao. Bakit hindi ko makita si Feng Chengai at ang dugo ng rosas? Nasa loob ba sila? Si Su Xiao. Tayo ay mas mabuting umalis na. Pinakamalakas na puwersa ng pamilya Feng nasa dito. Hindi pa lumabas si Feng Chengai. Hindi tayo dapat kumilos. Mas mabuting umuwi na. Pag-isipan natin ng mabuti. Kailangan nating maghanap ng paraan. Dapat silang mailabas. Su Xiao. May naiisip akong plano. Hindi, kapatid. Ikaw pa ang nag-alok ng suhestyon. Anong naiisip mong sabihin? Sabihin mo na. Dito, maraming bantay. Hindi mapaghiwalay. Tayo. Hindi kailangang palaban lagi, hindi ba? Sandali lang. Ang aking kasanayan sa baril ay pag-iwas, hakbang, at kakayahang bumuga, perpektong pagsasama. Dapat kaya ko, perpektong pagsisid. Puro tao ng pamilya Feng ang nandito. Paano ka nakapasok ng perpekto? Kaya't alisin mo ang lahat ng nakakita sa akin. May natuklasan. Mag-ingat. Anong nangyayari? May kaaway, nakatago. Hindi siya nabaril. Sige na. Ang lakas ng apoy. Hindi natin kaya. Ipasa ang utos. Maghanda sa pag-atres. Old Lee, hindi ko kaya. Mabilis. Umatras. Talagang nasa top 10 nanograms mga mercenary. Nakakatakot talaga. Su Jiang. Kaya mo yan. Namatay ako dahil sa'yo. Huwag kang pumunta. Huwag pumunta. Huwag pumunta. Kailangan talagang pumunta. Magsasakripisyo ka. Ay nako. Hindi ko rin alam na ganun siya kalakas. Saka. Hindi kami pumunta dito ng walang dahilan. Hindi. Hindi ba't pinutol nila ang kanilang supply ng pagkain? Ay, ganyan ka na lang aalis. Kahit papaano, ibigay mo sa akin ang baril. Ang baril, ibibigay ko sa'yo. Ikaw ang magbabantay. Pupunta ako para maghanap ng tulong. Ikaw. Ayos. Ganito. Puno ng pamilya. Li Kai. Ano ito? Agad na iligtas si Su Jiang. Si Su Jiang. Su Jiang. Binomba niya ang mga yaman ng Wind. Lahat ng pagkain. Blood Gun Rose. Kasalukuyang hinahabol siya. Magandang Ginoo. Gamit ang walkie-talkie, ipagbigay alam sa ibang mga koponan. Pumunta sa lungsod ng mga ruins. Samantalahin natin ang pagkakataon para umatake sa pangunahing kampo ng pamilya Feng. At durugin ito. Puno. Yung si Su Jiang. Puno. Yung si Su Jiang. Naniniwala ako, kaya niyang magtagal. Terra. Walang tama. Dalawang bala na lang ang natira. Wala na siyang bala. Sundan.
Huling bala. Ah! Tumama. Laro. Dapat nang matapos. Laro. Dapat nang matapos. Binabati ang host sa pagkumpleto ng misyon. Nakuha ang espesyal na kasanayan. Mahika ng kamay. Sa loob ng daang milya, maaaring kumuha ng mga bagay mula sa hangin. Sige nga. Napakaastig nito. Dumating ang baril. Sige nga. Ginoong Rosas, An Xingchang, sinasalakay na nila ang ating punong himpilan. Bumalik ka agad at tulungan sila. Nakaalis na siya. Ikaw nga. Puno ng pamilya. Hindi maganda. Anong nangyari? Si Su Jiang ay naitaboy ng Blood Gun Rose. Si Su Xiao ay nagpasok mag-isa sa bahay ng Feng. Pumunta sa unit ng labanan. Hindi ko talaga siya mapigilan. Si Su Jiang iyon. Bumunot ka na ng baril. Baril. Ngayon, ako na ang magpaputok. Su Xiao. Mga taga-Feng, nag-iisa lang si Su Xiao ang nakapagtapos. Hindi ba ako nananaginip? Sa loob lang ng 2 araw. Nawala na ang Feng pamilya. Makinig ang mga taga-home. Opo, bumalik sa Jiangdo. Sige. Lolo. Su Jiang. Sa harap ng maraming tao, hinubad mo ang damit ko. Anong nangyari? Pahingin, tingnan ko. May sugat ba? Wala akong sakit. Ha ha ha. Ginoong An, binabati kita sa tagumpay. Kalahating oras na ang nakalipas. Nailigtas si Lin Hui ng isang tao. Sino? Kalahating oras na ang nakalipas. Nailigtas si Lin Hui ng isang tao. Sino? Tao ba ng may-ari? Walang anumang bakas o senyales. Ngunit, nagawa ito ng ganitong antas. Tanging ang Wang pamilya. Mga Ginoo. Ngayon, ang Feng pamilya ay nalugi. Ang Lin pamilya ay bumagsak. 3 pangunahing pamilya. Natira na lamang ang An pamilya. Sa ilalim ng Jingjin Wutang at mga pinto ng Kyoto. Sama-samang magpasya. Gagawin ang Dragon Feast ngayong gabi. Ayos. Sa loob ng ilang araw, ang pamilya Lin at pamilya Feng ay bumagsak mula sa Rising Dragon List. Tama nga, kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Pamilya ng Dragon Head, tiyak na Anjia. Dumating ang pinuno ng Anjia. Binabati ang pinuno ng Anjia. Pangulo ng Jinwoo Hall, dumating ang pinuno ng Wangjia. Seremonya ng pag-angat ng pamilya ng Dragon Head. Opisyal na nagsisimula. Inaanyayahan ng pinuno ng Anjia na umakyat sa entablado para sa pagkilala. Ibigay ang utos ng 9 na dragon. Itaguyod ang mataas na posisyon ng pamilya. Pamahalaan ang samahan ng negosyo ng Jiangdo. Mag-utos sa lahat ng lahi. Binabati kita, may-ari, natapos mo ang unang yugto ng misyon. Tulungan ang pamilya An na maging pangunahing pamilya. Nakatanggap ng espesyal na gantimpala, di mamatay na kasunduan. Pumunta ako, mukhang maganda ito, di ba? Kaya ba't hindi ako, mamamatay mula ngayon? Di mamatay na kasunduan, ay makakatulong lamang sa host, na maiwasan ng isang kamatayan. Ganito ba? Pag-usapan natin, ako. Ako at si An Xingchang, nais naming magtatag ng isang hiwalay na institusyon, mula sa Jinwoo Hall at ang pamilya An.
Pareho silang magbibigay ng tao. Ano ba ito sa akin? Ang pinuno ng ahensya na ito, kailangang maging patas, na ang pangunahing layunin ay linisin ang kasamaan. Unang prioridad, ay ang imbestigahan ang Wang family. Matapos naming pag-isipan, ikaw lang ang pinakaangkop. Ayoko nang makialam sa gulo na to. Kailangan ko pang makasama ang girlfriend ko, yung Yang Ming. Kahit sino ang hanapin mo, okay lang. Binabati kita, host, na-activate ang pangalawang yugto ng ultimate task. Alisin ang pamilyang Wang ng Kyoto. Limitado sa 1 buwan. Sweldo ng 15,000. Si Yang Ming at Li Kai ay magiging mga tauhan mo. Lahat ng malalaki at maliliit na bagay ay maaari nilang gawin. Paano ka nabuhay noon? Paano ka nabubuhay ngayon? Paano? Hindi na kailangang magtrabaho. Para kang nakakuha ng pera ng libre. At saka, pwede ka pang gumawa ng mga system task. Sige, pero kailangan kong magkaroon ng command authority sa lahat ng tao sa Special Operations Agency. Dapat lahat ay makinig sa aking utos. At ang mga kaugnay na regulasyon at patakaran. Dapat mayroon akong karapatan na makilahok sa pagbabago at paggawa, maari. Basta't hindi ka nagkakasala. Kung wala namang problema, isulat mo na lang ito. Sujang. Gusto mong pakasal sa akin. Gusto ko. Isang halik, isang halik, isang halik, isang halik, isang halik, isang halik, halik-halik tayo. Kayo lahat, ngayon ay nagtatag ng pamilya, sa pag-angat bilang pangunahing pamilya. Salamat kay Sujang. Sa hinaharap, ang buong pamilya ng Anjia, ay tiyak na magtutulungan at mag-aalaga sa isa't isa. Kung siya ay may anumang pangangailangan, dapat nating pagsikapan na matugunan ito. Sino mang maglakas loob na hindi magpakita ng galang sa kanya, ay magiging kaaway ng aming tahanan. Tiyak na makakatanggap ng pinakamabigat na parusa. Oo, susundin ang utos ng ating pinuno. Bukas, pumunta sa Hall of Forbidden Weapons. Mayroon akong bagay na dapat pag-usapan. Ginoong tagapamahala, hindi ako sumasang-ayon. Kung ipapagawa mo siyang aking tauhan, maaari ko nang tiisin iyon. Ngunit ang nangyari ay ako ang naging kanya. Bakit ganon? Tara, magpusta tayo. Kung magagawa ni Sojang na makahanap, sa Z-Show, ng Ding Kiming sa loob ng 1 linggo, pumunta ka na lang maging kanyang tauhan. Anong sa tingin mo, Ding Kiming? Yung nanghihikayat na baguhin ang buong mundo. Para sa lahat, lahat ay may talento sa martial arts. Lahat ay parang dragon. Ngunit ang mga bagay na ginawa, ay nagdulot ng malawakang epidemya. Ding Kiming. Ipinahayag ang Blood Gun Rose. Ang pamilyang Wang sa mga nakaraang taon, ay naghahanap din sa kanya. At ang unang utos ko kay Sujang, ay, bago pa man ang pamilya Wang, hanapin si Ding Kiming. Kumusta? Magpapusta ka, wala akong pakialam. Sugal na. Li Kai. Maghanda ng sasakyan, umalis na tayo papuntang Z-Show. Ruru, nakarating na tayo sa Z-Show. Kailangan mong alagaan ang sarili mo ng mabuti. Huwag kang mag-alala, tatay. Magpapahinga lang ako at maglalakad-lakad. Nandito si Sujang. Bawal ang energy weapons sa Z-Show. Hindi pwedeng dalhin ito. Bawal ang baril. Mas bawal pa ito sa kasalukuyang sitwasyon sa Z-Show. Hindi tulad ng Jiangdo. Pagdadala ng baril ng walang permiso, malalakas na sandata, ay huhusgahan ng bawal na sandata. Tingnan niyo si Sujang. Kapag may nangyaring masama, hindi makakatulong ang pamilyaan, dahil nandyan ang Z-Show. Huwag kang mag-alala, Laoan. Ipinapangako ko sa iyo gamit ang aking pagkatao. Mananatili akong maayos sa Z-Show. Sige. Su Jiang, may pagkatao ka ba? Puno ng Pamilya Mei. Nagsalita na si Wang Xiao. Pamilya Mei, panahon na para kumilos. Kailangan ni Wang Xiao ang Pamilya Mei. Para sa anong layunin? Itong 3 tao sa larawan ay mga tao ng Anjia sa Jiangdo. Dapat ay nakarating na sila sa Z-Show.
Sinabi ni Wang Xiao na ang taong ito ay hindi dapat mabuhay. Sige. Tama. May isa pa akong sasabihin. Ang pangalan niya ay Ding Qiming. Pagkatapos nilang mapatay, hanapin mo siya. Sige. Tagay. Ngayong gabi, hindi uuwi kung hindi lasing. Masarap ang alak. Ihuhulog na ito. Ganyan na siya mula pagkabata. Isang baso lang, natamba na. Ito ay may suot na panlabas. Siguradong hindi komportable matulog nito. Sunjang. Anong balak mo? Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Tutulungan kitang tanggalin ang coat mo. Halika. Pikachu. Samahan mo akong matulog. Anju, lasing ka ba o hindi? Bakit parang ako ang naging biktima? Magandang gabi. Magandang gabi, Sunjang. Sunjang. Huwag kang gumalaw. Sige, ikaw. Talagang nagkukunwari kang lasing. Nang aabala ka, di ba? Nagpapanggap pang natutulog. Nagpapanggap pang natutulog. Nagpapanggap pang natutulog. Magpanggap ka pa, mahal na kita ah. Bumangon ka na, kailangan nating hanapin si Ding Qiming ngayon. Hindi ba't kailangan nating hanapin si Ding Qiming? Bakit ka pupunta sa Zhou University? Si Ding Qiming ay isang namungunang biologist. Ang Zhou University ay may pinakamahusay na mga laboratorio. Gusto ni Ding Qiming na ipagpatuloy ang eksperimento. Tanging ang Zhou University ang makakapagbigay sa kanya. Sinabi sa akin ng aking super brain, mali ito dito. Dapat ay. Sinasabi ng aking super utak. Mali ito dito. Dapat ay. Hindi na ito maitutuwa. Naging matagumpay ako. Bakit parang isang baliw itong taong ito? Nakalimutan ba natin ang isang mahalagang bagay? Ano ba talaga ang dapat gawin para mahanap si Ding Qiming? Huwag mag-alala, mayroon akong magandang plano. Kumusta? Nakita na. Nahanap ko. Noong 10 taon na ang nakalipas sa kanlurang estado universidad, may isang baliw na matandang propesor, walang sinuman. Ang nakakita sa kanyang anyo, mayroon ding hindi nakakaalam ng pangalan niya. Yung kanina lang na tao. Maaaring siya. Si Ding Qiming. Ipapadala ko na ang lokasyon kay Master Zing. Sige. May mga tao ngayong gabi na nais kayong saktan. Boss, kailan tayo kikilos? Hindi pa panahon. Hintayin ang madilim na gabi. Mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Kailangan bang maging ganito kaingat? Tinawag tayo ni Mei Zimen. Lahat ay itinuturing na labis na paggamit ng mga kakayahan. Hindi naman bobo si Mei Zimen. Inimbitahan niya kaming ilan. Ipinapahiwatig na hindi simpleng layunin ito. Kayo mga ilan, mag-ingat kayong lahat. Kung sakaling magkamali mamaya, hindi ko na kayo pakialam, boss. Kapatid, matagal na kitang sinusundan. Alam ko ang kasabihan tungkol sa leon at kuneho. Come on, maaga pa naman. Maglaro tayo ng ilang round, mas main natin. Hayaan ang mga tao mula sa hudang sa Z-Show ang mag-ayos nito.
Hello, kumusta po? Ito po ang wudang sa Z-Show. Hello, kumusta po? Dito po ang crown. Itaas na palapag sa tapat ng hotel. Narito ang isang grupo, ng mga ilegal na grupong may armas na may enerhiya. Oo, yun ang klase na. Nag-aapoy ng asul na apoy na ganito. Kailangan ninyong magmadali. Dapat ay dumating kayo agad. Kung mahuhuli pa kayo, mawawala na ako dito. Huwag magtagal. Narito ang isang grupo, ng mga ilegal na grupo ng armas, na may dalang mga sandatang enerhiya. Oo, yung ganun, na tumutok ng asul na apoy. Kailangan yung dumating agad. Kung huli kayo, ipinapalam ko na ito dito. Tama, ayos lang. Nagawa na, uuwi na para matulog. Sino? Ako ang iyong ninuno. Ikaw si Sujang. Sabay tayo. Hindi natin siya pwedeng hayaan na umalis dito ng ganun. Kung hindi natin siya kayang talunin, sama-sama na lang, di ba? Talagang napakababa. Tanga, sino ang nag-utos sa'yo na bumaril? Maakit tayo ng mga tao mula sa bawal na sandata. Kung darating sila, lahat tayo ay tatakbo. Boss, dahil nagbaril na, dapat tapusin na ito. Saan ang baril? Nasaan ang baril ko? Kuya. Boss. Nakiusap na ako. Ano ang gusto mo? Pera. Lahat ng bagay pwedeng pag-usapan. Yumuko kayo. Hindi kayo karapat-dapat. Tumayo at makipag-usap sa akin. Sabihin. Sino si Mei Zimin? Anong layunin ninyo dito? Mei Zimin, ang pinuno ng pamilya ng Dragonhead sa Z-Show. Ipinadala niya kami dito, para ayusin kayo. Pamilya Mei, ang Dragonhead. Bakit kailangang saktan ako? Sa ilalim ng bawal na sandata, hindi pwedeng kumilos. Hawak ang ulo gamit ang dalawang kamay, umupo. Tapos na. Nasaan ang armas? Nasaan ang grupo ng mga armas? At saka, sino ang nagulat sa bawal na armas? Aking commander. Ako ay... Bawal ang pagsasanay sa sandata. Puno ng kanlurang lalawigan. Shangguan Lu. Sa wakas, nandito na kayo. Alam mo ba, gusto nilang pumatay. Pumatay sila dito. At may baril pa. Sila pa, nanganganib sa akin. Hindi nila ako pinapayagang. Ilabas ang bagay na ito. At sinasabi pa nila, na kung ano-ano, na itutulak ang pagpatay na ito, sa akin. Ikaw ang saktan ng malinaw. Tingnan mo, ngayon ay inaakusahan pa rin niya ako. Ako ay isang ordinaryong kabataang may magandang ugali. Unang beses ko pang pumunta sa inyong Western State para magbakasyon. At nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Totoo bang ganito ang Western State ninyo? Napakadelikado. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo dito? Anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Tulad ng sinabi ko sa'yo. Akala mo ba, hindi ko nakikita na nag-aarte ka? Walang luha sa mukha. Walang takot na nararamdaman. Sige. Kaya't ilalabas ko na ang totoo. Ang nangyari ay, ganito talaga. Sabi mo ikaw lang. Ang haharap sa kanila na 5, HMM, gumamit ng isang patalim, para mapanatili silang kontrolado. HMM, nasa, sitwasyon pa rin sila na may baril. HMM, akala mo ba bobo ako? Madaling lokohin. Ako. Magtipon, dalhin ang lahat. Interogahin, sandali. Sana ay makasama kayo bilang isang ordinaryong tao, sa inyo. Ayaw ko nang magpanggap, sinasabi ko na ang totoo. Ako ay mula sa Jingwu Hall, na espesyal na unit ng mga operasyon, kaya, ang aking mga bagay, hindi ninyo karapatan na alamin. Aking mga bagay, wala kayong karapatang makialam. Ito ay ang simbolo ng punong tanggapan ng Jingwu Hall. Shangguan, kayo ba ay nagsasagawa ng espesyal na misyon? Basta't mayroon kayong kailangan ng tulong, sabihin mo sa akin. Ang Zisho Jinwutang ay nakikipagtulungan ng buong puso. Talagang gusto kong humiram ng ilang bagay sa inyo. Anong bagay? Hindi pa nahanap, di ba?
Parang narinig ko na ang boses na ito. Sa oras na ito. Dapat ay matagal na silang kumilos. Talaga ba? May nangyaring masama. Walang silbi. Limitado ang pasensya ni Wang Xiao. Sabi ni Wang Xiao, sa loob ng 3 araw, kailangan niyang makita ang ulo ni Su Jiang. Lin Hui. Naging alalay siya ni Wang Tian. Pasok. Ginoo ng bahay. Halos na namin na ang tao natin. Nasa Western State University si Ding Qiming. Nahanap si Ding Qiming. Tamang lokasyon. Ipagbigay alam agad sa akin. Sige. Naghahanap din si Wang Tian kay Ding Qiming. Kaya pwede ko bang gamitin si Ding Qiming para ilabas si Wang Tian mula sa dilim at hulihin silang lahat ng sabay-sabay. Anong sinasabi mo? Si Ding Qiming talaga ang teacher mo. Ito ay isang lihim. Huwag ipaalam sa iba. Kung hindi, malaking kapahamakan ang darating. 2 estudyante. May kailangan akong gawin. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Bibigyan ko kayo ng tig 500 piso. Ano sa tingin nyo? Hindi pwede. Nakaabala sa ating date. Kailangan ng tig 1,000. Libo. 1,000, ayos lang. Sige. Chen Ge, dala ko ang 2 kaklase. Ang lalaki ay estudyante ni Ding Qiming. Sundin ang lumang ugali, unang suntok, saka tanong. Nabigla ka, di ba? Ngayon, lumuhad ka at tawagin akong lolo. Maaari kong ipagawa sa kanila na mas magaan. Ano nga ba? Kapatid, mag-usap tayo ng maayos. Gising ka. Nahanap na ang lokasyon ni Ding Qiming. Nahanap na. 1,000,000. Sasabihin ko sa'yo, noong una, pinagawa kita, binigyan kita ng 5,000. Ngayon, bigla na lang ayaw mo ng 1,000,000. 1,000,000. Cash. Hindi tumatanggap ng tawad. Sige. 100,000 na lang. 8:00 ng gabi, doon sa underground parking para sa transaksyon. Pansin sa lahat ng unit. Nung nadiskubre ang kaina-hinalang tao, agad na ipaalam sa akin. Nakuha. Ulat, may isang itim na sasakyan sa 300 metro. Mukhang dito ang kanilang destinasyon. Lahat maghanda. Ang kaina-hinalang target ay lumitaw na. Nakatanggap. Moday. Nandito na ako sa underground parking. Nasaan ka? Nadala mo ba ang pera? Nadala. 1,000,000. Cash. Nasa harap ko ang parking space na ito. Nasa tabi ako ng sasakyan. Nasaan ang pera ko? HMPH. Bakit ka nagmamadali? Nasa sasakyan ang pera. Sabihin mo muna sa akin ang balita. Ibibigay ko sa iyo ang pera pagkatapos. Bago ko sabihin sa iyo ang balita, kailangan mo munang sagutin ako. Bakit mo hinahanap si Ding Qiming? Anong kailangan mo? Bakit ang dami mong tanong? At saka, bakit mo tinatakpan ang leeg mo? Hindi ka ba si Chen Ge? Bakit nandito ang mga tao ng Jinwoman?
Dapat sana ay makipag-usap ako sa iyo ng maayos, ngunit hindi mo alam ang iyong lugar. Kaya't kailangan kitang pilitin, Sujang. Bakit ikaw? Sujang, mag-ingat ka. Ano ang nangyari? Paano nagawa ni Sujang na mapigilan si Lin Hui? Bakit sa isang iglap na iyon? Bigla na lang, nasa kamay ni Sujang ang baril ko. Nabalik na ako. Sujang, kung tunay kang lalaki, tayo na talagang maglaban ng seryoso. Dalhin ang tao, siyasatin ng magdamag, Sujang. Bitawan mo ako. Tayo na sa isang laban. Nakuha na ang posisyon ni Ding Qiming. Wang Tian, Sujang. May nagsabi sa akin na iparating sa'yo. Bukas ng alas 8 ng umaga, Ding Qiming ay dadalhin ang kanyang mga resulta ng pananaliksik. Umalis mula sa Western University. Itim na warehouse, Wang Xiao, nandito ako. Ipagbibigay alam ko sa Beijing. Yung mga taong may kakayahang kumilos. Ipapadala bukas lahat sila. Oo. Tagay. Napakalinaw na bitag. Magpapakita ba si Wang Tian bukas? Sa mga taong Wang sa mga nakaraang taon, sa pamamagitan ni Ding Qiming, ang imbensyon ng Jin Liquid No. 1. Nakamodify ang Jin Liquid No. 2. Nakakultivate ng marami, mga malalakas na tulad ng Blood Gun Rose. Hindi sisuko si Wang Tian kay Ding Qiming, sa pinakabagong mga resulta ng pananaliksik, HMM. Anong nangyari sa'yo? Nasa zisyo ka na sa loob ng 2 araw. Sobrang dami ng kinain. Tumataba na ako. Ay, may paraan ako para magbawas ng timbang. Gusto mo bang subukan? Anong paraan? Ang paraan ko na ito, kailangan kong bumalik sa hotel, at medyo nakakabighani. Tara na, umalis na tayo. Ay, ito. Sabihin mo na, ano ang sikreto mo sa pagbabawas ng timbang? Ang paraan ko na ito. Medyo nakakakilig. At saka, mapapabilis ang tibok ng puso mo. Mas mabuti. Dapat may kasama ka. Ibig mong sabihin, hindi naman siguro. Yun, di ba? Tama. Iyan nga. Pero, hindi pa ako handa. Walang anuman. Magsisimula rin ako. Sabi nila, masakit ang unang pagkakataon. Dahan-dahan ka. Ah. Yung paraan ng pagpayat na sinabi mo, ay manood ng horror movie. Tama nga. Hindi ba yun ang sinabi mo? Nakakakilig, nakakapagpabilis ng paghinga, tumataas ang tibok ng puso, lahat ay tama. Ako lang ang may hindi healthy na pag-iisip. Huwag nang tignan, matulog ka na. Mag-ingat ka. Kung hindi ka makalaban, tumakbo ka. Alam mo ba? Mag-alala ka lang. Babalik ako agad. Yang Ming. Pumunta ka sa lugar na itinakda ko at magbantay. Kapag nakita mo ang kaaway, agad mo silang patayin. Li Kai. Kailangan mong umangkop sa sitwasyon. Kung saan kinakailangan, doon ka pumunta. HMM, tungkol sa akin. Sasamahan si Ding Qiming para sa ligtas na paglilipat. Lahat. Kilos. Tayo na. Wang Xiao, si Lan Wu ay may dalang mga tao mula sa pamilya Mei. Maingat na binabantayan ang bawal na martial arts hall. Ang puwersa mula sa Jingcheng ng pamilya Wei.
ay nakarating na malapit sa Western Continent University. Basta't magbigay kayo ng utos, maaaring magsimula ang dalawang panig, agad na magsagawa ng pag-atake. Ipagbigay alam sa kanila na maghanda. Pagdating ng alas 6:30, diretsong atake. Ano man ang gastos. Kailangan ko siyang mahuli, si Ding Qiming. Kung mapalampas ko ang pagkakataong ito, mahihirapan na akong mahuli siya muli, kaya't mahirap na. Pasok. Ikaw si Lin Hui. Paano ka nakatakas? Ang mga tao ng Jinwoo Hall ay nakatago lahat sa malapit sa Universidad ng Zishou. Nagamit ko ang pagkakataon habang sila'y mahina, nagsikap akong makatakas. Wang Xiao. Alam ko si Ding Qiming, saan siya tatakas? Ipagbigay alam sa lahat, agad na umatake. Kailangan kong personal na hulihin si Ding Qiming. Ding Profesor, bilisin mo. Ding Profesor. Talagang nahirapan akong hanapin ka. Wang Tian. Binabati kita, nag-trigger ka ng pansamantalang misyon. Mahuli si Wang Tian. Matapos ang misyon, makakakuha ka ng gantimpala. Ang kabiguan ay may kaparusahang kaakibat. Dito sa loob, nakaimbak ba ang bagong gin liquid? Hindi ko inasahan. Talagang nag-aral ka na. Talagang kahit ang Diyos ay tumutulong sa pamilya Wang. Sumama ka sa akin, Professor Ding. Punta tayo sa pamilya Wang. Doon. Dito mo maipapakita ang pinakamalaking kakayahan mo, HMPH, Wang Tian. Huwag ka nang mangarap, basta't nandito ako, hindi mo maaalis si Professor Ding. Maliban kay Ding Qiming, pwede mo nang patayin ang iba. Tigil. Wang Tian. Paalisin mo silang lahat. Sasama na lang ako sa'yo, okay? Sasama na lang ako sa'yo, okay? Professor Ding, magtiwala ka. Hindi ko hahayaang kunin niya ang iyo. Professor Ding. Ikaw ngayon. Wala kang karapatang makipag-usap ng mga kondisyon sa akin, kahit napatayin ko si Sujang ngayon. Ano ang magagawa mo sa akin? Kung papatayin mo siya. Ang likidong gin na ito. Hindi mo na ito makukuha kailanman. HMPH. Ang kahon na ito ay espesyal na ginawa. Hindi mo may input ang tamang password. Hindi mo mabubuksan. Kung pipilitin mong buksan, yung gin fluid sa loob ay agad-agad masisira ng biglaan. Ginoong Professor Ding. Talagang karapat dapat ka sa parangal na ito. Nakakuha ka ng isang buhay. Umalis ka na. Tama na. Hindi pwede. Kailangan ko pang tapusin ang system task, Professor Ding. Pinayagan ko siyang umalis. Kung ayaw niyang umalis, wala akong magagawa. Tara na. Huwag kang mamatay para sa isang matanda. Sayang ang buhay mo. Mabilis, umalis na tayo. Professor Ding, naniniwala ka sa akin. Su Xiao. Hayaan na lang natin. Dalhin si Professor Ding. Sumunod na tayo. Puntahan natin ang matataguan ni Wang Tian. Professor Ding. Huwag kang masyadong seryoso. Para kang binibintang namin, na ikaw ang dinukot. Ngayon, pwede mo ba akong pakita ng bagong likido ng gin? HMPH. Siyempre, pwede. Putang ina, magpreno ka na. Paano nangyari ito? Paano ito pumutok? Si Wang Tian. Binabati kita, host, natapos mo ang misyon. Dahil sa hindi ka nagkaroon ng malaking ambag sa pagkakahuli kay Wang Tian, bumababa ang gantimpala sa pagkakataong ito.
Maaaring ihiwalay ng host ang hangin sa loob ng 10 metro. Ang host ay maapektuhan din. Ihiwalay ang hangin. Ako rin ay maapektuhan. Hindi ba't pareho lang iyon? Sino ang gagamit nito? Hoy, Likay, ano na ang sitwasyon dyan sa inyo? Ayos lang, agad akong pupunta para tumulong sa inyo. Kaya pala sinabi ni Sujang sa akin. Yung ruta ni Ding Kiming sa pagtakas, kaya pala nakatakas ako sa pagkakataong iyon. Hoy, Panginoon Wang. Inutakan tayo ni Sujang. Wala na si Wang Xiao. Ano? Anak. Aking anak. Sujang. Kailangan ding maranasan ng pamilya mo ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Anrou. Sujang. Kung gusto mong iligtas siya, sa loob ng 1 oras, dalhin mo ang Jin Solution number 3 bilang kapalit. Ikaw lamang ang makakagawa nito, Wang Shuilen. Kung gagalawin mo siya kahit isang daliri, kukunin ko ang buhay mo. Mock Die. Dala ko ang Jin Liquid no. 3. Pinalaya si Anrou. Maging tapat ka. Alam kong magaling ka. Maraming paraan, Gusto kong ipagkait mo ang iyong mga kamay. Suji ang. Huwag Ruru. Mahal kita. Suji ang. Huwag 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 Bata, sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, hindi ko naman care ang Jin Liquid. Ang gusto kong patayin ay ikaw, at ang iyong maliit na minamahal, para isama kayo sa paglilibing sa anak ko. Sistema. Hinto ang hangin. Tatlong beses na tayo. Anong nangyayari? Pumunta ka na. Sujang. Manatili kang matatag. Dadalhin kita sa ospital. Wala akong problema. Sujang. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi mo pa ako pinakasalan. Ruru. Pumunta ka sa akin. Maghintay ka sa lugar ng iyong pinsan. Maniwala ka sa akin. Gagawin ko. Babalik. Sujang.